8 ng Mayo ng taong 2011, araw ng mga ina, bandang 4:30 ng hapon. Isang malakas na putok ng baril ang nadinig ng mag-aamang Antonio mula sa master's bedroom ng kanilang tahanan matapos mag-alisan ang kanilang mga bisita. Dali-dali silang tumakbo papunta sa silid kung saan nagpapahinga ang ilaw ng kanilang tahanan. Ngunit walang nag-akala ni isa sa kanila na ang sumunod na eksena ang magpapabago ng kanilang buhay. Patakbong nilapitan noon ni Antonio ang asawang si Ana, ngunit sa hindi inaasahan, itinutok ni Ana sa asawang si Antonio ang baril, sabay kalabit ng gatilyo. Pagkatapos ay hinabol niya ang 2 anak upang isunod sa agaw buhay na padre de pamilya. Ano ang nagtulak kay Ana upang patayin ang sariling asawa at tangkaing isama ang 2 nitong anak sa mismong araw pa man din ng mga ina? Alamin natin ang kwento sa likod ng nakalulungkot na kaso ni Ana Maria Gana. Si Ana Maria Magno at Antonio Potenciano Gana ay unang nagkakilala sa Pilipinas bago pa mananirahan sa Amerika. Isang retired colonel si Antonio at kalaugnay naging general manager ng Manila International Airport o Ninoy Aquino International Airport sa kasalukuyan. Nasa 30 taon ang agwat ng kanilang edad at noong magkakilala ang 2, may asawa at mga anak na si Antonio. Kaya naman upang mapakasalan si Ana, nag-convert sa Islam si Antonio. Bagay na labis na ikinagalit ng unang asawa ni Antonio, kaya nag-file ito ng kasong bigamy. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi nagpatuloy ang kaso. Taong 2007 nang magdesisyon sina Antonio at Ana na magtungo sa Tustin, California at doon na tuluyang manirahan. Nabiyayaan ng 2 anak na lalaki ang mag-asawa, sina Tony, 16 na taong gulang, at Alfonso, 9 na taong gulang. Sa Tustin, nagnegosyo ang mag-asawa ng UPS Mail Center franchise na siya nilang pinagkakakitaan. Ano pa't masasabing isang larawan ng masaya at kumpletong pamilya ang mga Gana, kaya walang nag-akala na hahantong sa masalimuot na trahedya ang kanilang pamilya. 8 ng Mayo taong 2011, araw ng mga ina, tulad ng nakagawian, sama-samang nananghalian sa kanilang tahanan ang pamilya Gana. Pagkatapos noon ay isa-isa na nilang ibinigay ang regalo kay Ana para sa pagdiriwang ng Mother's Day. Pagkatapos mananghalian, ilang kaibigan ng pamilya ang nagtungo sa kanilang tahanan para manood ng basketball game ng Lakers. Pagkatapos noon ay nag-uwian na rin ang mga ito. Sa puntong ito ay pumasok na si Ana sa kanilang silid upang magpahinga. Ngunit hindi pa man gaanong nagtatagal, napatayo si Antonio mula sa pagkakahiga sa sofa nang magkarinig sila ng isang putok ng baril. Dali-daling tinungo ng mag-aama ang silid, ngunit hindi nila inasahan na isang trahedya pala ang nakatakdang maganap sa kanilang pamilya ng mga oras na iyon. Pagpasok ni Antonio sa silid, kita niyang may hawak na baril si Ana. Saka itinutok niya ito sa asawang si Antonio, sabay kalabit ng gatilyo. Pagbagsak ni Antonio, hinabol naman ni Ana ang 2 niyang anak na sina Tony at Alfonso. Tinamaan ni Ana sa braso si Tony habang nakapagtago sa couch si Alfonso. Pagkatapos niyang barilin ang sariling anak, tinangka niyang barilin ang sarili, ngunit dumaplis ang bala sa kanyang leeg. Sa pagkakataong ito ay nakakuha ng pagkakataon si Tony na lumabas at tumawag sa 911 habang naagaw naman ni Alfonso ang baril sa kanyang ina. Pagdating ng mga rumespondeng pulis, natagpuan nila sa master's bedroom si Ana habang yakap-yakap ang duguang si Antonio. Malayo ang tingin nito habang dilat na dilat ang kanyang mga mata. Nang tapikin siya ng pulis at tanungin kung sino ang namaril, inamin kaagad niyang siya ang bumaril at hiniling niyang siya'y patayin na rin.
Naisugod pa sa ospital si Antonio, ngunit kalaunan ay binawian na rin ito ng buhay sa edad na 72 taon, habang si Ana at Tony ay parehong dinala sa ospital. Kinabukasan, tinanggal ni Ana ang tubong nakakabit sa kanyang bibig at nagpaunlak ng interview sa mga investigador. Ayon sa kanya, taong 2010 nang madiagnose siya na mayroon siyang breast cancer. Dahil sa labis na takot ay agad niyang pinapunta sa Amerika ang kanyang ina na si Evelyn Magno mula sa Pilipinas. Nang maganap ang insidente, noon daw ay kasalukuyan siyang sumasailalim sa radiation at chemotherapy at kailangan pa niyang uminom ng mga gamot pampatulog dahil sa mga side effects ng kanyang gamutan. Nakadagdag rin daw sa kanyang stress ay ang problema nilang mag-asawa sa operasyon ng kanilang UPS business na hindi na kumikita, kaya inisip nilang ibenta na ito, ngunit wala namang nais bumili. Ang dami raw niyang iniisip ng mga panahong iyon at labis-labis na stress ang dulot nito sa kanya, dagdag pa ang malaking gastusin nila sa kanyang pagpapagamot. Bago ang insidente, dagdag pa ni Ana, ilang linggo na rin niyang naiisip na magpakamatay at plinano niyang isama ang kanyang buong pamilya upang walang masaktan sa kanyang pagpanaw. Sinabi rin niyang nagsimula na siyang makarinig ng mga boses na nagsasabing ituloy na niya ang kanyang plano. At noon ngang umaga ng Mother's Day, May 8, 2011, kinargahan niya ng bala ang baril. May ilang kaibigang dumalaw sa kanila ng araw na iyon at pagkaalis ng mga ito, nagtungo na siya sa master's bedroom at sa kanya kinuha ang itinagong baril. Nagpaputok siya ng isa sa kisame, dahilan upang makuha ang atensyon ng kanyang mag-aama at doon na nga niya isinagawa ang sinasabi niyang plano. Natandaan din niya na sinabihan niya ang isang responding officer na nakikiusap siya dito na patayin na rin siya. Malinaw na naalala pa niya lahat ng naganap ng araw na iyon na noong mga sandaling iyon ay inirecord ng mga investigador. Nang litisin ng kaso, iniharap ng depensa ang mga doktor ni Ana ukol sa lagay na pisikal at mental na kalusugan ng nasasakdal bago ang pamamaril nito sa kanyang mag-ama. Pinatutuhanan ng kanyang oncologist na na-diagnose nga si Ana na mayroon siyang breast cancer. Bukod sa chemotherapy, kinailangan pa niyang uminom ng 4 pang mga gamot na ang side effects ay memory loss, fatigue at iba pa. Dahil din sa pagkakaroon niya ng skin rashes dala ng chemotherapy, kinailangan din niya ng steroid na may mga hindi magandang side effects tulad ng psychosis, mood disorder at insomnia, kaya umiinom din siya ng pampatulog. Ganun pa man, maliban sa reklamo ni Ana na nawalan siya ng gana sa pagkain, palaging pagod, pagkakalbo at rashes, ni minsan daw ay hindi nito nasabing nagkakaroon na siya ng depresyon, pag-iiba ng mood at psychosis. Sa ginawang direct examination kay Ana sa korte, may ilang detalye siyang naalala, ngunit sinabi niyang hindi niya maalala na binaril niya ang kanyang asawa at ang panganay na si Tony. Ang huling sandali raw na kanyang naalala ay nang yakap-yakap niya si Antonio sa kanilang silid, pagsakay kay Antonio sa ambulansya at nang magising na siya sa ospital. Itinanggi niya na may naalala siyang binanggit sa mga investigador nang magising siya sa ospital. Ngunit ito'y malinaw niyang sinabi sa kanyang interview na nai-record ng mga investigador. April 2013, sa edad na 42 taong gulang, nahatulan ng guilty si Ana Maria Gana sa kasong first-degree murder at 2 counts of attempted murder. Habang buhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parole ang iginawad ng korte kay Ana. Hindi pinanigan ng korte ang depensang may psychotic attack si Ana nang gawin ito ang krimen. Malinaw daw na naalalang lahat ni Ana ang kanyang mga ginawa ayon na rin sa audio tape recording na interview sa kanya sa ospital. Malinaw din ang motibo niya nang gawin ang krimen. Nais niyang patayin ang buo niyang pamilya sa pag-aakalang hindi nila magkakaya kung siya ay mawawala. Kaya kesa magdusa sila sa kanyang pagpanaw, minabuti niyang isama na silang lahat sa hukay. Ayon kay Ana,
Lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang ginawa at walang kahit na anong salita ang makapagpapabago ng mga ito. Sa huli, humingi siya ng tawad sa lahat ng taong kanyang nasaktan at sa mga taong nagmamahal sa kanyang asawang si Antonio. Nagsalita rin sa korte ang kanyang anak matapos siyang basahan ng sentensya. Sinabi ni Tony na napatawad na niya ang kanyang ina at miss na niya ito. Ganun pa man ay ayos lang sila ng kanyang kapatid at huwag na silang alalahanin dahil nasa maayos silang kalagayan kasama ang kanilang lola Evelyn. Bagamat nanghihinayang siya dahil hindi na makikita ng kanyang ina ang paglaki ni Alfonso at ang husay nito sa paglaro ng basketball at maging ang kanyang girlfriend ay hindi na rin ito makikilala. Noong June 2013, binabaan ng korte ang sentensya kay Ana at ginawa itong 40 years to life imprisonment. Kasalukuyang pa ring nakakulong si Ana Maria Gana sa California Institution for Women sa Chino, Riverside County. Maaari siyang maghain ng parole sa taong 2036.